panibagong pagtulak para sa isang fixed link sa pagitan ng Luzon at Visayas ay sa gitna ng matinding pagsisikip na naranasan tuwing fixed season sa port ng Matnog sa Sorsogon. Ang bottleneck sa Matnog ay hindi lamang isang abala, ito ay isang kahinaan sa istruktura sa pambansang network ng transportasyon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa pagtatapos ng 2025, naghain ang mga kongresista sa Eastern Visayas ng House Bill No. 4589 na nagtutulak sa 28 kilometrong fixed link, tunnel o bridge, upang i-connecta ang Luzon at Visayas. Sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, GAA, naglaan ang gobyerno ng 130 milyon pesos partikular para sa pinal na feasibility study ng Luzon-Visayas Bridge o Tunnel Project. Ayon sa mga ulat noong unang bahagi ng 2026, isinusulong ang proyekto bilang isang Foreign Assisted Project, FAP, target na pondohan ito ng mga development partners gaya ng Japan International Cooperation Agency JICA o Asian Development Bank, ADB, upang matiyak ang mabilis at transparent na implementasyon. Ang nakaplanong fixed link sa buong San Bernardino Strait, na umaabot ng humigit kumulang 28 kilometro sa pagitan ng Sorsogon at Northern Samar, ay naglalayong magbigay ng permanenteng, weather-resilient na koneksyon na magsisiguro ng walang patid na paggalaw ng mga tao at mga kalakal, hindi tulad ng ferry system na kadalasang nahahadlangan ng lagay ng panahon. Ang plano ay isang 28-kilometer link patawid ng San Bernardino Strait, na magdurugtong sa Matnog, Sorsogon at Allen, Northern Samar. Tinitingnan ng mga eksperto ang paggamit ng makabagong engineering, tulad ng deep water foundation, na ginagamit sa mga malalaking tulay sa ibang bansa. Ang mga eksperto mula sa Infrastructure Development Institute IDI Japan ay nakipagtulungan na sa DPWH upang suriin ang mga teknikal na solusyon, kabilang ang deep water foundation at max span length. Ang proyektong ito ay bahagi ng mas malaking mega bridge program, sa mga nakaraang pagtatansya, na maaaring magbago pagkatapos ng bagong study. Ang proyekto ay tinatayang nagkakahalaga ng 257 bilyon hanggang 766 na bilyon pesos. Ang ilang mambabatas naman ay nagbibigay ng estimate na humigit kumulang 270 bilyon hanggang 300 bilyon pesos para sa isang 27 hanggang 28 kilometrong koneksyon. Maaaring buuin ito ng 3 mahahabang tulay na dadaan sa mga isla ng Allen San Antonio, San Antonio Capul, at Capul Matnog, Sorsogon. Layunin itong palitan ang kasalukuyang ferry system, roll-on, roll-off, na madalas na antala kapag may masamang panahon o tuwing peak season sa Matnog Port. Inaasahang mapapabilis nito ang transportasyon ng mga produkto at tao sa pagitan ng Luzon, Visayas, at Mindanao bilang bahagi ng Maharlika Highway. Inaasahang mapapaikli ang biyahe mula 1.5 oras, via ferry, patungong 30 minuto na lamang. Ang Matnog, Sorsogon ay kilala bilang ang pinakatimog na bayan sa Luzon at ang pangunahing gateway to the south, na nag-uugnay sa Luzon at Visayas. Ang bayan ay nakadepende sa pangingisda, turismo, at operasyon ng port. Kasalukuyang may mga plano at panukala para i-redevelop ang Matnog Port upang maging international standard, mapabuti ang trapiko, at ayusin ang pasilidad para sa mga turista. Sa kabuuan, ang Matnog ay kombinasyon ng isang abalang daungan at tahimik na paraiso, na nag-aalok ng ganda ng kalikasan, pink sand beaches, sa gitna ng pagiging transit point nito. Bukod sa Luzon-Visayas Link, ang status ng iba pang bahagi ng Inter-Island Bridge, gaya ng Panay-Guimaras Negros, PGN, Bridges,
nakatanggap ng bagong pondo sa 2026 budget para sa pagpapatuloy ng mga gawaing sibil. Ang PGN Bridge Project ay patuloy na uusad, on track, matapos maglaan ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ng 443.5 milyon Philippine peso na pondo sa 2026 budget para sa susunod na yugto ng proyekto. Ang pondo ay itinalaga para sa Detailed Engineering Design, DED, at mga paghahanda para sa konstruksyon. Ang konstruksyon ng Phase 1, Panay-Guimaras Segment, ay inaasahang magsisimula sa July 2026. 13 kilometro na nag-uugnay sa Leganes, Iloilo at Buenavista, Guimaras. Ito ang unang itatayo, 19.47 kilometro na nag-uugnay sa San Lorenzo, Guimaras at Pulupandan, Negros Occidental. Ang malaking bahagi ng proyekto ay popondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance, ODA, o mga utang mula sa South Korea, Export-Import Bank of Korea, EDCF. Kapag natapos, ang 32.47 kilometrong tulay ay magpapaikli ng biyahe sa pagitan ng mga isla mula sa ilang oras, via ferry, patungong kalahating oras na lamang, minutes by car o bus. Ang Panay-Guimaras Negros Island Bridges Project ay itinuturing na isa sa mga pinakamalaking proyekto sa Western Visayas. Sa kabila ng mga naunang pagbabago sa schedule, pinagtibay ng DPWH na itutuloy ang konstruksyon ng Section A, Panay-Guimaras, sa July 2026. Ang layunin nito ay mapabilis ang kalakalan, turismo, at transportasyon sa pagitan ng tatlong isla, na naglalayong tapusin ang buong proyekto bago ang 2030, na may target completion para sa Phase 1 sa 2028 hanggang 2029.